Kapag tayo'y nangingibang bansa para magtrabaho para sa ating pamilya, malaki ang pangarap natin at punong-puno tayo ng pag-asa na ang trabaho natin abroad ang mag-aahon sa atin sa kahirapan at makapagbibigay sa ating pamilya ng magandang buhay. Ngunit sadyang hindi lahat ay pinapalad para magkaroon ng boss na magiging patas sa pagtrato. Siya si Telma Oyasan Gawidan. Tulad ng marami sa ating OFWs, nagpunta siya sa Singapore upang mamasukan. Ang kanyang mga employer ay ang mag-asawa na sina Lim Chun Hong at si Chong Soo Foon. Noong umpisa ay maayos pa di umano ang pakikitungo sa kanya ng dalawa at pinapayagan siyang gamitin ang kanilang CR. Ngunit hindi naglaon ay pinapa-CR na siya sa public toilet na malayo sa kanilang unit. Kahit kailangan niya di umanong mag-CR ay sasabihan siyang maghintay at sasamahan siyang mag-CR sa public toilet na malapit sa pool. Kailangan siyang samahan dahil bantay sarado din siya at pinagmamasdan nila ang lahat ng kanyang galaw. Sa isang bodega din siya pinapatulog at pinapayagan lamang siyang maligo ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo at dun siya sa public shower pwedeng maligo. Hindi rin siya pinayagan na magsipilyo ng ngipin. Bukod pa dito, 2 beses lamang siya pinapakain sa isang araw at ang pinapakain lang sa kanya madalas ay instant noodles sa umaga at tinapay na walang palaman sa hapon. Ito ang pagkain niya araw-araw. Kailangan din niyang humingi ng pahintulot para makainom ng tubig na madalas ay galing sa gripo. Dahil dito ay nangayayat ng husto si Telma. Ang kanyang panimulang timbang na 49 kilos ay naging 29 kilos na lamang pagkatapos ng 15 buwan na pananatili sa kanila. Kung tutuusin ay payat na ang 49 kilos, kaya talagang shocking to the conscience na umabot siya sa 29 kilos, timbang ng isang bata. Tumigil din siya sa pagreregla at nagsimulang maglagas ang kanyang buhok. Marahil ay naiisip niyong sana ay bumili na lang siya ng sarili niyang pagkain. Well, dagdag pa sa mga ginawa sa kanya ay hindi rin siya binigyan ng sahod. Ang dahilan ng mga ito ay sinisave raw nila ito para sa kanya. Nakasuhan ang mag-asawang hindi nagpakain ng maayos kay Telma. Sa korte ay tinanong siya kung bakit hindi siya nagsumbong sa iba sa loob ng 15 buwan niyang pananatili sa kanila. Ang sagot ni Telma ay dahil takot di umano ito sa mag-asawa at lahat ng kanyang gagawin ay binabantayan nila. Bantay sarado ito para di umano hindi siya magkamali. Binabantayan siya pagkagising pa lang niya sa umaga, kapag kakain siya, kapag iinom siya, at maging kapag naliligo siya. Nang sinabihan di umano niya ang kanyang employer na gusto niyang kausapin ang kanyang agency, ay sabi sa kanya na sa kanila sabihin ang gusto niyang sabihin at sila na ang magsasabi. Nilock din nila ang kanyang cellphone at hindi siya pinayagang gamitin ito. Itinago din nila ang kanyang passport kaya mahirap sa kanya na humingi ng tulong. Minsan pa raw ay may nakita siyang isang domestic helper na Indonesian at tinuro niya ang kanyang tiyan dito. Pero nakita ito ng kanyang mga boss at pinagalitan siya at sinabing bawal siyang makipag-usap kahit kanino. Minsan ay tumawag sa kanyang mga amo ang Philippine Embassy dahil merong nakapagsabi sa kanila na matagal siyang hindi nakakausap ng kanyang pamilya at hindi ito nakapagpapadala ng pera sa kanila. May mga kapwa siya Filipino maids na nakapansin na payat siya at may isang nag-advise sa kanya na i-report na niya ang kanyang mga employer dahil hindi siya tinatrato ng maayos. Meron pang naging family trip sa Hong Kong ang kanyang employer kung saan nagdala sila ng instant noodles at plain na tinapay para sa kanya. Samantalang sa restaurants naman kumakain ang pamilya ng kanyang boss. Hindi na niya matiik ang pagtrato sa kanya ng kanyang mga employer, kaya minsan na pinaglinis siya ng elevator at hindi siya sinundan para manmanan, ay nag-take advantage siya sa oportunidad at pumasok siya sa elevator at dali-dali niyang pinindot ang down button. Tumawid siya sa isang shopping center at doon ay nakapanghiram siya ng telepono para tawagan ang kanyang kaibigang si Lilibeth na minemorize niya ang number. Pinakain muna siya ng kaibigan niya bago siya sinamahan sa Humanitarian Organization for Migrant Economics o HOME na siyang tumulong sa kanya. Doon ay nakakain siya ng 3 beses sa isang araw at hindi lang noodles at tinapay kundi nabigyan din siya ng kanin, karne, gulay at kung minsan ay may mga kasama pang prutas. Inilaban ng mga prosecutors ang maksimum na parusa na 1 taong pagkakakulong. Ngunit ang hatol sa kanila ng korte ay 3 linggong pagkakakulong para sa lalaking employer at 3 buwan naman para sa babaeng boss.
Ikinagulat naman ito ng mga prosecutors dahil ayon sa kanila ay masyadong maluwag ang parusang ito. Ayon sa judge, naniniwala daw siyang hindi sinasadya ng mag-asawa na hindi pa kainin ng maayos ang kanilang maid. Ayon sa mga ito, ang trato nila sa maid ay kagaya din ng trato nila sa sarili nila. Hindi rin umano sila maraming kumain at hindi rin sila madalas mag-shower. Ngunit pagkatapos umapela ng mga prosecutors ay nadagdagan ang parusa nila. Imbes na 3 linggo at saka 3 buwan ay nahatulan sila ng 10 buwan na pagkakakulong. Ang sabi ng Chief Justice, ang parusa di umano sa kanila ay patently and manifestly inadequate o sobrang hindi sapat dahil malupit ang pagtrato nila sa kanilang maid at hindi binigay sa kanya ang kanyang basic human right. Pinagbawalan na ring mag-hire ng maid ang dalawang mag-asawa permanently. At binigyan din nila si Telma ng 20,000 Singapore dollars o katumbas ng 700,000 pesos bilang compensation sa nangyari sa kanya. Maraming mga Singaporean at human rights activist ang nagsabing masyadong maliit ang natanggap niyang pera. Ayon sa mga ito, masyadong hindi makatao ang gutumin ang isang kasambahay. Pero ang sabi ng judge ay hindi mahalaga kung piso o 1 milyon ang matanggap niya dahil ang ibig sabihin nito ay nagsisisi ang mag-asawa sa nagawa nila. Sa ngayon ay nakauwi na sa Pilipinas si Telma kasama ang kanyang pamilya. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Nakamit ba ni Telma ang hustisya sa nangyari sa kanya? Huwag kalimutang mag-comment at i-share ang video na ito at mag-follow sa Viral Philippines Facebook page at mag-subscribe sa Viral Philippines YouTube channel para sa updates.